Hi, hello and good evening. Welcome to episode 19 of ABC, Anunsyo, Batas, and Co-op. Ito ang inyong Davao lawyer, si Attorney Blue Ventosa. 20 years na naging private lawyer at naging 10 years sa cooperative and 5 years na maging public service advocate. Ah, Maybe it's a coincidence ng ating episode 19 ngayon ay tungkol din sa COVID-19. It's about yung vaccination, yung bakuna natin, voluntary ba siya or mandatory? And we made a poll, nagtanong-tanong tayo sa ating mga followers and likers sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa iba pang mga social media. At titingnan natin mamaya kung ano yung result, no? And tonight we will also have some mga katikaran nato sa kooperatiba, sa atong Silangan Multipurpose Cooperative. Bago lang kami nag-meeting kanina at maraming mga magagandang nangyari din para sa ating mga membro. Makinig na kayo. And of course, ang atong Little Johnny, no? Ang atong mga suking tipaminaw nga special request yun nga sa una pa dito sa True Case. And today is Black Friday. It's a Thanksgiving weekend sa States, sa Canada, sa iba pang mga lugar. Kung nakikinig kayo, happy weekend sa inyo. And may Cyber Monday rin yata, yung mga electronics na sales sa Lunes. So, handa nyo na yung mga credit card ninyo kasi baka may buy now, pay later or ano pang mga promo dyan, ano? Oh, so we have Nestor Espejo Jr. watching here, Dongski, Manila. Good evening sa inyo dyan. Kumusta kayo dyan? Hope you're doing fine. May mga greetings ako mamaya para sa ating mga ano. Marie Toyap, maayong gabi, attorney. Maayong gabi, ipod ninyo diha. For those of you who would like to comment, libre yung ating tanong dito ha, yung ating mga legal questions, sasagutin natin. And kahit doon sa replay, if you're watching the replay, if you're just watching a replay, you just tuned in, this is Attorney Blue Ventosa, ang inyong Davao lawyer. Ang ating channel ay nasa Facebook, nasa YouTube, at nasa Twitter through Periscope. Davao lawyer lang. Dali lang kayo hinumdumon, no? Ang atuang katikaran ani is natay 4 P's ang ating panauhin, ating pangyayari, pasyalan at pagkain. So, ang next natin na 5K rin tayo, may kapamilya, may kapatid, may kabarkada, may kapitbahay at ka-co-op. So, kumusta na mo diya? Hapit na gyud ang Pasko, no? Hapit na gyud. So, ang ating office, Bambi Ipong, good evening, Attorney Blue. Good evening din dyan sa inyo, sa Lourdes Mentosa, hi, my mom, good evening. Good evening also to my mother-in-law, Marilu Espejo, good evening dyan sa inyo. Kung gusto nyo makipag-appointment, madali lang. You just go to calendly.com/Davao-lawyer or kahit sa Facebook, meron naman tayong pwedeng makipag-appointment agad. Kung gusto nyo online, virtual or magpunta sa office, konsulta, notaryo, pwede na po na siya online, no? So, ang atong opisina na diri sa Ventosa Law Office, Price Road, corner F. Torres Street, Davao City. Telephone number 224-5720. Ang atong mobile o atong Viber 0922 Ventosa 0922-836-8672. Ang email, dali ra pod, davaolawyer@gmail.com. Ang atong website, www.davaolawyer. So, karong gabi una, unsa nga atong episode, vaccination, voluntary or mandatory? Tanaw do nato tong atong poll na nabatay murag results diri nga partial results. No, mura mo tag eleksyon ani, no? Nag-vote ta, ngutana ta sa atong mga kaila. Voluntary 21 votes. Mandatory 45 votes. So another word for mandatory is compulsory. Compulsory ba ni siya or voluntary? May bala nato unya sa atong programa kung muusab pa ba ning mga atong tali, no? So it's something like 1:2, no? Murag 1/3, 2/3 ang iyang ang composition, parang 1/3 sa voluntary, 2/3 sa mandatory, more or less. So that's it, no? We could also watch the Davao Lawyer sa alas 7 ng umaga sa 97.1 KAMM Media Network, no? So just tune in every Friday morning alas 7 pa sa buntag, nagsugod ng ato ang serbisyo publiko
kauban si DJ Sweetheart ug si Sir June Bersamin. Okay? So shout out nato karon ang atong mga Davao Lawyer nga mga FB fans, ato ang mga bagong YouTube subscribers ug atong Twitter followers. So hindi magkasya lahat, no? Ito lang yung mga medyo nasa taas na mga listahan, si Jeff S. France, Carmeline Mojica, Asmila Omar, Totoy Garcia, kumusta Brad? Samson Donlog, Mario Barcelona, NB Galgo, Ma'am Amor Mundo, Marisa Okoy, Dr. and Stella Maris Academy of Davao, Batch 85. Kumusta mo diha? Mayong gabi, hinaot unta, maayo inyong panglawas. O laban lang tayo ng laban, no? Huwag tayong matakot dito sa COVID na ito. Kaya natin to. And of course, special birthday greetings tomorrow for Jasha Miguel Espejo. And congratulations to the new physicians. Ito si Jasha, malapit na rin itong maging doktor, no? Libre siguro ang konsulta dito sa kanya. So, huwag mo kalimutan, Josh, ha? And of course, sa atong YouTube channel, naatay katong atong short and fast explanation nga kung gusto niyo matanaw dito nga mugbo lang ang portions ato ang programa o kaning mga different executive orders na mga pagkuntanang legal, tanaw ra mo dito. Tanaw lang dito sa sa YouTube channel nato nga Safe. So sponsor of the week kinsa man atong sponsor of the week mao ra gihapon si Colors Flower Shop, no? Colors Flower Shop is our sponsor of the week. It is also located at Fairlanes Complex, Price Road, corner F. Torres Street, Davao City. Telephone number 224-5720, mobile 0917-836-8672. Ang ilang website, www.davoflower.com. Ang email is davo.flowers@gmail.com. Oh, of course, Facebook. Dali ra kaayo, makita ninyo dito mga nindot ng mga buwak para sa inyong mga mahal sa buhay, mga special occasions, Colors Flower Shop dito sa iyang Facebook page. Okay, now we go to the word of the week. Unsa ang atong word of the week, no? Word of the week is kidnapping. Oo, ano man, naamang ko'y nag-post sa social media na do'y bago nga modus karon nga kanang kidnap for ransom, no? So before going to that, ang ibig sabihin lang naman ng kidnapping is an act or instance of the crime of seizing, confining, inveigling, abducting, or carrying away a person by force or fraud, often with a demand for ransom or in furtherance of another crime. O dirita sa fraud, no, kay kabalo naman ta kasagaran na ng gidagit gyud, no, gidagit ang ato ang mga mahal sa buhay, ginakidnap nila for ransom. Meron daw bagong modus ngayon, fraud. Tinitext nila na nawawala ang dili matawagan. I-text nila tong kintahay tong tao nga gikidnap nila. Sir, ma'am, mag-upgrade ho tayo ng ating SIM, pakipatay ng 2 oras. Pagkahuman, dili na makontak kay naka-off ang phone, naaday mo tawag na po sa ilang ginikanan, sa ilang parents or sa ilang asawa or silang bana nga, oh, gikidnap na mo ni si Ingani, bayad ka 50 mil, so hapit daw kaayo. Okay? So hapit daw kaayo maunsa. So we will look at again our poll. We will look at our poll. Okay. Balik mo. Ayun. So, pwede pa kayong mag-vote, no? Pwede tayo dito sa Facebook, meron tayong poll, meron tayo sa YouTube, sa Twitter, sa Instagram. Tanaw lang nato kung unsa ang pulso sa katawhan, kung voluntaryo ba or dili nga magpabakuna. Hello, Attorney Tim Dong CE here, watching from Kisi. Nice to hear from you. Ay, strong yun, no? Kompleto, upat yun, no? Si Sir Dong, si Ma'am Love, si Doc Jazz, and si actress Jillian. Hello, good evening sa inyo dia. And Marisa Bautista Okoy, good evening. Good evening sa DG Co-op and sa ating mga other listeners from the Co-op. Thanks for the greeting, Attorney. Very relevant topic for tonight. More power. Thank you, Josh. Okay, keep on studying so matupad niyang inyong mga pangarap. Okay. So, we will now go to our
Let me see. Meron tayong tanong, no? Si JS. Si JS, itatago na lang natin sa name na JS. Ay may tanong, kasado siya, 8 years na daw sila hindi nagsasama ng kanyang husband. Meron na siyang ibang kinakasama. Ang tanong, pwede na ba siyang magpakasal ulit? Kasi wala naman si husband, no? Pwede na ba? Sorry ma'am, dili gyud pwede kay wala man mo na annulled, wala man pud mo na kanang na null and void ang inyong kasal, or wala po din mo na-declare og dead ang imong husband kay 7 years, pwede naman mo i-declare og dead, no? Na kay ikaduha nga pangutana, may pangalawa kayong tanong, kung mas matibay ba yung kasal sa mayor or sa huwes or sa kung saan, no? Ang saan mas matibay ang kasal, saan ang mas matatag yung kasal. So, ang pare-parehas lang gihapon, ma'am, no? Assuming that everything is in order, hindi kayo pwede rin magpakasal. Depende kung mapari, ma-pastor, ma-mayor, ma-huwes, basta buhay pa yung mister mo, hindi kayo pwede magpakasal ulit. Then, yung pangatlong tanong nyo po is, kasalanan ba na mag-chat sa iba na meron ka ng kinakasama na live-in? So, I think it's a moral, ma'am, sa moral na lang na nimo nga, sa moral nga belief na lang nimo, no? Kung depending on your religion. So, nothing illegal about it because legally, if it's in our minds, hindi yan siya yang dapat na yang pwedeng maging crime, no? Konsyensya mo na lang, ma'am, konsyensya na lang. So hopefully we have answered this question of Ma'am JS, and we'll take a short break to prepare our video and our main portion tonight, no? Sige, so sorry for that technical difficulty. Ganyan talaga pag live, live and alive. So, hindi natin malalaman kung internet ba yun, kung ano ba yun nangyari. Dito na tayo sa ating anunsyo portion at sinabi natin kanina na today is a Black Friday. Ano sa maning Black Friday? That's the weekend before Thanksgiving in the States and Canada. Then, pero karon murag unsa na siya, mga sales, appliances, sa mga unsa pa mga aling mga gadgets until Cyber Monday mo nang ilahang mga sale, no? So makita nato na siya sa online. And of course, natay duha ka holiday, November 30, Bonifacio Day. Happy birthday day kay Attorney Bonnie Batu. Kay kana siya ihangin ng adlaw ng November 30. O December 8, Feast of the Immaculate Conception. That's also a holiday, so we have a long weekend ahead and another holiday on December 8. O, ayaw kalimot ha, last week nasulti mangunta ang curfew atong alas 7 sa gabi, kutob alas 5 sa buntag, gi-adjust na siya. Himo na siya karong 9 p.m. kutob 4 a.m. And ay kalimti itong atong mga FN pass, atong mga QR, ang unsa diha pang ID, pero karong gabi una ang ato ang dapat nga mahinumduman ang atong balaod nga atong mga bakuna. Okay? So ano ba sinabi sa ating constitution? Sabi ay
yung ating Declaration of Principles and State Policies, kaning ato ang Section 15, the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. So, gimanduan ang atong gobyerno, ang ato ang estado, nga proteksyonan o i-ensure ang atong health, no? O kanang health consciousness. So, murag, kinigid kaayo dapat karon ang atong dapat nga huna-hunaon. Ang atong balaod ana is RA 11223, Universal Healthcare Law or katong UHC law, no? So dali lang kayo ni hinumduman kay katong sa COVID sa non-cooperation is 11332. Diri pod sa atong Universal Healthcare Law 11223. Anong gusto ang mangyari dito sa batas na ito ay dapat ay magkaroon tayo ng 100% PhilHealth coverage. Actually, the law is a shopping list. No, it's a law which gives the president, the executive to purchase, to buy medicines for prevention, treatment, kung ano-ano pa. No, so kay baluta kaning ato ang mga kaigsuunan in town kanang kulang og kwarta matug PCSO, matug pagkur kay pang dialysis kung unsa-unsa pa dire gi objective sa atong government na dili na ta sige kanang pangayo no, so naanatay national insurance, national health, universal health law for everybody. Now we go to our controversial topic, no? Controversial ba yun? Kay murag tanaw na to niya atong poll kung unsa nakadaghan ang sulti nga mandatory or voluntary, no? Murag optional ba siya or kaning compulsory ba gyud ni, no? Before that, we have to look at what is a vaccine, no? A vaccine is a substance used to stimulate the production of antibodies and provide immunity against one or several diseases prepared from the causative agent of a disease, its products, or a synthetic substitute treated to act as an antigen without including the disease. Okay, so ang kasagaran siguro ani nato example kanang bag-o lang katong si Dengvax siya, no? Kanang gikuhaan og gamay nga component dito sa katong sakita to ibutang sa ato ang lawas para ma-immune ta, para kung maigo ta aning sakit nanay panlaban atong lawas so dili na ta madutlan o di na ta mamatay. So maorang gyapon ni I think diri sa COVID na amang gud siya mga proteins, no, naa siya mga covering. So ang uban siguro mao nilang gibuhat, maraming mga iba-ibang bansa, no, na gumagawa ng mga vaccines. Meron na ba? Oo, meron na. Meron sa China, meron sa Russia, meron sa Amerika, meron sa Singapore, meron sa France. Kailan daw maging available? Maging available siya maybe as early as January or June 2021, no? Pero diri sa Pilipinas, unsa man ang atuang kaning challenge diri? Of course, katong atong mga clinical trials na ay mga phase 1, phase 2, phase 3 or stage 1, stage 2, stage 3 and 4 yata, no? So mga tao na ang ginagamit. So far may mga test na sinasabi na hindi naman siya masyadong delikado kay wala din na mamatay. So it remains to be seen, no? Kay ang challenge magud nato, pila na ta karon 113 million na ta more or less sa Pilipinas. Kakayanin ba na lahat ay babakunahan? Kakayanin ba? Magkano ba ang bakuna? Ang sabi is for 20 million, so 1/5 lang daw sa atong katawhan, 21.1 billion ang kailangan. And I think kulang-kulang yata tayo ng kalahati or 10 or 12 billion pa lang yung pera natin. So, maybe it will take at least 1 to 2 years, no? So, maabta na kita ng eleksyon next year kung may election man, kung hindi man tayo mag-chatcha o hindi ba tayo mag-revgov or kung ano-ano ba. Maabutan na talaga ito ng 2022 sa akong pananaw kay dili gyud ta makaya tanan o kaning mababakunahan. Kinsa may unahon? Ang unahon daw atong frontliners,
katong mga health workers and indigents. Ang mga pangutana ni ang uban nga, uy, di ba kung magbakuna ta, naga-evolve man pod ang atong mga sakit. So basi maglain na pod nga COVID-19, na po'y COVID-20, COVID-21 na naunsa na lang, no? So kuya gini si COVID ba? Atong episode 19 na igog gid sa COVID-19, wa gid magpalibak ba, no? Kanang siging gid atong episode na ito. Pero wag kayong mag-alala, ganun lang talaga. Wag lang tayo masyadong maproblema. Ang importante, di ba, ang sulti is prevention is better than cure. Atong dieta, atong tulog, atong exercise, no? O katong mga home remedies ra daw sulti dito sa China, katong inom og init nga kape, init nga gatas, init nga cha, o steam inhalation nga init kay patay gid ni si COVID sa init, no? So punta tayo sa tanong. Ano ba talaga? Voluntary or mandatory? Optional or compulsory? Sa totoo lang, wala pa tayong nakikita talagang decided case sa COVID-19 dito ngayon sa Philippines kasi napakabago pa, no? Wala pa nga mga, I think, there's no petition before the Supreme Court or any law questioning our protocols on quarantine, our face mask, our curfew. Kasi busy masyado yung mga tao sa paghanap buhay. Sarado yung korte. Siguro pati yung ating mga ibang mga mekanismo sa gobyerno ay stagnant, no, or nag-stop because of that challenge of the pandemic. Pero na ako'y nakitaan nga kaning dito sa US nga kaso nga nagdesisyon ang Supreme Court, diri makita nato kung unsa ang desisyon ani, kay naay isa ka si Mr. Jacobson na dili siya gusto magpabakuna sometime in 1902, kay naaman to'y murag ka ng pandemic sa una nga smallpox nga naghimo og balaod ang state of Massachusetts nga tanan dapat compulsory nga magpabakuna. Sunod kani si Jacobson, dili siya gusto magpabakuna, no? So naata didto'y kanang decision sa Supreme Court. Makita nato diri, we will play a video, we got it from YouTube, kaning unsay nahitabo, no? So before we proceed with our discussion, let's watch Cambridge, this. Massachusetts, 1902. Henning Jacobson, a local minister, refuses to be vaccinated for smallpox by the city's Board of Health. Now, smallpox is one of the most awful and devastating diseases in human history. Even though Edward Jenner had discovered a vaccine to help prevent smallpox back in 1796, in 1902 the average mortality rate for the disease was as high as 25 to 30%. In fact, between around 1902 until when it was finally eradicated thanks to the World Health Organization in the late 1970s, smallpox killed an estimated 300 million people around the world. As much of a threat as smallpox still was in 1902, Jacobson didn't think it was worth it to get vaccinated. You could call him an anti-vaxxer of sorts. You see, Jacobson grew up in Sweden, where they had a law that required all children get vaccinated for smallpox. So yeah, as a child, Jacobson got the vaccine as well, but later claimed the vaccine caused him, quote, great and extreme suffering that he had to deal with permanently. Later, his son also went through, quote, adverse effects after getting the vaccine as a child. And thus, Jacobson and his wife both were like, nuh-uh, nope, no more vaccines. Meanwhile, the state of Massachusetts had passed a law saying city boards of health could force their citizens to get vaccinated, quote, when necessary for public health or safety. Cambridge, which had seen a surge in smallpox outbreaks in June, forced everyone to get the smallpox vaccine or face a fine of $5, which is around $150 today. Now, the vaccine was not guaranteed to last your entire life, so adults who were vaccinated as children had to get vaccinated again. Despite many of his neighbors dying from smallpox, Jacobson still refused to get vaccinated again, and the city fined him. Others also refused and appeared in court together in July.
lie. Jacobson argued the vaccine was an, quote, invasion of his liberty. They made him pay the fine anyway. He and others appealed to the Massachusetts Supreme Court, but it agreed with Cambridge, so Jacobson appealed again, this time to the Supreme Court, who heard oral arguments on December 6, 1904. Jacobson and his lawyers brought up the almighty 14th Amendment, saying the Massachusetts law requiring vaccination overstepped personal liberty and could lead to more government control of individual behaviors. The court announced their decision on February 20th, 1905. They sided with Massachusetts. It was 7-2. While the court agreed that individual liberties were important, public safety and the state's obligation to get rid of smallpox were both more important. Those who did not get vaccines literally endangered the lives of others, and ultimately the court decided that forced vaccinations were a legitimate way to protect the lives of citizens. Justice John Marshall Harlan gave the opinion, and he acknowledged there could be exceptions. Harlan said certain folks may indeed be harmed by forced vaccinations and therefore should be exempt. However, Jacobson couldn't prove he fell in this category. Harlan also pointed out that citizens could never be forced to be vaccinated. They could be fined, but not forced. Jacobson v. Massachusetts set a precedent that sometimes the freedom of the individual has to be limited in the name of the general welfare, and that sometimes states could use their police power in the name of public safety. Courts across the country have upheld compulsory vaccination ever since. The anti-vaccine movement only grew after this case with the founding of the Anti-Vaccination League of America 3 years later. Today, there is still a vocal group of folks who are opposed to vaccines of various kinds. Last year, a prominent organization declared the anti-vaccine movement as one of the top 10 global health threats. That organization, the same one that eradicated smallpox 40 years ago, the World Health Organization. Okay, so 1905 pa din, no? 1902 dugayon na naana dahil ng pandemic, sunod na ana po'y katong mga nag-challenge, no, nga kanang compulsory nga dapat nga bakunahan or vaccination, no. Ang katong si pastor to siya, si Mr. Jacobson, taga Sweden, kay una bata pa dahil siya na nabakunahan na siya atong smallpox dito sa iyang country, no. But ang iyang argumento is it's against my freedom, no. It's against katong iyang sobra na daw ang government control. Di ba na gani mga ginasulti sa internet nga kung magpabakuna daw ta mawala na to ang will, no. Dili na ta maka huna-huna sa atong pangugalingon pangutok o pang-isip, no. Pero sinabi doon is pwede tayo mandatory compulsory vaccination because of public health or public safety, which is now happening. Pero pod sulti pod atong isa ka justice dito na po exceptions, no, na exceptions. Ug ang wala man po dito nga gipriso si Jacobson, gi-fine lang siya og $5, which is equivalent to sa karon nga $150, so murag 7,500 pesos kung sa 50 pesos ang 150. Meron ba talagang mga exceptions? So dire sa kaso ni Jacobson, this is a US Supreme Court decided case last 1905, no, nagsugod sila is December 1904, February 1905 ni gawas na dahil ng decision. Medyo paspas, no, kasi siguro pandemic yun. Murag napamangbabaw talaga ang police power ng government or yung general welfare clause. We know the general welfare will prevail para sa kadaghanan, labi na sa tuwa karon kung kinahanglan gyud nato na basin, no, kay sa tanaw nako, correct me if I'm wrong, atong naminaw diri karon nga naa tay balaod, meron na ba talaga tayong batas na ikukulong tayo kung hindi tayo magpapabakuna? Ifa-fine tayo, mapamultahin ba tayo? Pero kay balutang natin mga vaccination requirements for our travel, sa mga empleyado, sa atong schools, no, sa mga private. So hindi nga mandatory, hindi nga
require ang government, pero hindi tayo makatravel. Alam natin yan, lalo na kapag abroad, no? Sa ibang mga country, dapat meron tayong vaccine, ano yun, flu shot, kung ano pa yun, polio, dengue, ganun din. So, I think travel for outside the country is justifiable, no? Employers, no? Employers, kung, syempre, kung mag-hire sila ng tao, kung wala babakunahan, basi matakdan ang uban nilang empleyado. Schools, kasagaran actually, sa school natin, yung elementary pa tayo, di ba, diri sa, unsa, sa to ang Bukton, or diri sa Lubot, asa ba tang ginatusukan, no, ginaturukan sa atong mga bakuna, and yung stores, yun, actually, ang for me, I think, sa mga malls, sa mga dagkong mga tindahan, kay private na sila eh. Kung unsa gid ilang patakaran, kung kintahay di ilang face shield, face mask, kung sultiyon nila mag PPE pag yun ta na awa tay mahimo kay private establishment na sila, no. Ngayon, makulong ba tayo? I don't know as of now, no, dili man direkta, pero katong akong gisulti ganiha nga 11223 tong ato ang Universal Healthcare Law, kanina pod si non-cooperation katong 11332. Katong na dapat mag-report tayo sa mga may sakit, dapat mag-wear ng face mask, may physical distancing. Doon tayo pwedeng makulong sa non-cooperation. Meron dito siyang kulong, meron din dito siyang multa. Exceptions. Ang atong exceptions ay sa religious rights na. Isa na po niya akong nakita, meron tayo dito sa Pilipinas, mga faithful sa ibang religion na hindi sila nagsasalute ng flag or yung ayaw magpalagay ng blood transfusion ng ibang tao. So it's their faith and it is respected, no. Sa Constitution man gud gisulti nga the separation of church and state shall be inviolable. So but again, di ba, kung ang ating practice or ating belief is contrary to morals, policy or public safety, mangingibabaw talaga ang public health and safety. So, pero may masasabi tayong may exception doon sa Australia. Church of Christ Scientists daw, exempted sila sa mandatory vaccination. At hindi ito siya yung Scientology, iba rin yung Scientology, yung mga kulto ni Tom Cruise, dili man to siya religion, pero mura man to siya kanang scientific na mga grupo, ng mga belief. So, dito lang sinabi sa Australia na itong mga Church of Christ Scientists exempted from mandatory vaccination. Kasi parang sa ilang daw prayer, murag na sila yung murag ka ng tanaw na sila unsay mga tambal sa mga sakit, no. So depende na to sa ila kung dili gid sila magpa-bakuna, kung unsay mahitabo sa ilaha, ilahan na tong kargo. So may latest tayo nakikita ngayon na mga post sa social media na sabi na World Health Organization mismo, asymptomatic patients dili daw infectious, no. So pwede na daw dili mag-mask, dili mag-distancing, pero I don't think that this is the main kanang pronouncement of the World Health Organization. Mura na gud gihapon sa Supreme Court katong atong nakita, 7 ang nipabor sa government, 2 ang nipabor kang Jacobson. Mao gihapon ni siguro this is a dissenting opinion or different opinion. Ang importante kung nakatan-aw mo sa ato ang previous nga episodes, katong contact tracing, kay mahibala nato kung katong mga tawhanan gito asymptomatic ra ba o asymptomatic or symptomatic and symptomatic. So we will know, no. Then of course, bakit sa China marami namang positive, wala naman masyadong namamatay kasi yung sinabi natin na home remedy lang, pwede na. Init tubig, init nga kape, init nga tsa, init nga gatas, then steam inhalation, because I think abot ng mga 40 degrees kanang kung maabot sa mag-steam inhalation ta, kay dito magina sa sulod, no, sa atong nasal cavity ang virus ma-disable siya. Kung about og 60 or 70 degrees mamatay na siya. So kay kung sige lang ta inom, dili naman na magsugod gud sa atong tutunlan daw ang virus, pero kung isaka na diyan sa atong ilong, dapat mapatay po nato siya dito. So
for me, if you would ask, no, ambot lang kung voluntary ba or kaning mandatory, it's still 50-50 for me siguro. Ug ako siguro mag-isip-isip sa siguro gyud ko kay basi kung tanan ako I'm healthy, then naga-practice ko physical distancing, kaning maayong ako ang kaning tulog at kung dieta. So, unless na siguro nga medyo unsa na, medyo kanang delikado na o daghan na gyud kaayo, kay mo atong tan-aw karon dili man gud kay clear kung tinuod ba gito siya nga kanang mga symptomatic or mga severe cases. And we know for a fact na less than 2% ang nangamatay, no? Na ganit tay mga kaigsuonan sa media nga kanang nagabatikos sa unsa aning pandemya nga murang ang isa na aresto pa, no? But I think that's for another case, but I think it could be also an attack on the freedom of the press. Hinaut ta dili pud nila inganaon tong mga atong mga kaigsuonon sa media nga kanang giharas kay naa sila'y batikos aning atong COVID, no? So before we will go to our co-op portion, we will have kaning si Little Johnny, no? Ang iyahang title is Eat All You Can. Wow! Little Johnny, dato na kaayo. Sunod, bawal ba kayo sa pandemic na maghinambog-hambog, di ba? Pero, sorry, gyapon siya kay madaot man iyang stretch limo. So, actually, unsa ni siya kanang nahimong attorney si Little Johnny, siya driver, so nakita niya, sus, kaluoy man ani mga tao. Sir, wala mig kaon, no? Kaon na mig sagbot diri. Madali, sakay diri, pakaunon ta mo. Eat all you can. Sir, Johnny, attorney, naaman po ko'y anak o misis. O sige, uban pa, tulo. Tulo mo, kasya kayo mo din. Taas kayo niya akong limousine, no? So, nahan pag yun, ano po, isa ka laki. Sir, palimos, pakaon na mga sagbot na lamang ikaon dari. O sige, sakay na. Itulikan lang kita. O, na ako'y unong kaanak. Napa akong misis, 7. O sige, kasya lang kita. 7, 8, 8 man akong limousine. Tara. Wow, abot nila dito sa balay. Ako kayong gate. Daghan kayong mga, mga security guard. Yan siya. O sige, anak nang mo diho. Libre mo kaon diya. Kay taas na kaya akong sagbot o plantitos diya sa akong misis. Eat all you can ninyo diya. Eat all you can. The grass. Eat all you can. Okay. Bad ni si Little Johnny. Okay. So, before we go to our co-op portion, eto, dapat siguro inuna ko ito kanina, no? Kasi yung ating mga meron tayong mga batch 2 na motorcycle recipients sa ating mga CI collectors and other employees ng silangan na sila kanina nakadawat na sa ilahang mga motor, lain-lain nila motor, mga nindot, mga 125, mga klase-klase, no? Diri sa silangan, dili ta mamugos. Sila'y mo pili kung sa ilang sakyanan o sa ilang motorsiklo nga gipili, no? Mga nindot kay wala na mo na picturean kana na lang mga susi o ilang mga rehistro sa ilang sakyanan, no? Ang ato ang mga nakadawat ganiha, mao ni sila from left to right, si Eduardo Pasaporte from Araulio branch, si Ray Herarcas, Bonifacio branch, Nico Renzo Naval, Laverna, si Arthur Baryoga sa Kalinan, si Marwen Lato sa Araulio. So, congratulations sa inyo ha. Ampingin ninyo na ang inyong sakyanan o tarungon ninyo kolekta ng atong mga utang. Okay. So, sino pa ba ang ating mga kasama dito? Ang mga kasama natin ay yung mga ating mga officers kanina. Nandyan sila. Yung ating mga board of directors and our other mga officers. From left, ang atong sa Cooperative Secretary Attorney Che Escopalao. Next dito si naka-stripe si treasurer nato Elmer Alias, no? And next sa likod si Gerson Remo, member of the board. Sa tunga atong chairperson si Sir Boying Banyes, then si Attorney Glenn Polinar, and general manager o kanang diha marag naapod ko diha sa likod og si Sir Obet Salcedo. So
I think that will be all for tonight. Salamat kaayo sa inyuhang suporta o see you next week. And patuloy tayo sa ating poll ha. So you could look at the poll and also please watch the replay. This is Attorney Blue Ventosa, your Davao lawyer, and see you next time. Bye-bye.